Hello mga bata! Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat sa lahat ng biyayang binigay niyo po sa amin araw-araw. At sana po ay gabayan niyo po kami ngayong araw sa gagawin naming leksyon para marami po kaming matutunan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman. So wag muna kayong umupo sapagkat tayo muna ay sasayaw at kakanta para ganado ang ating isip at ang ating katawan sa gagawing leksyon ngayong araw para marami tayong matutunan. Pamilyar ba kayo sa kanta Kung Ikaw ay Masaya? Yun ang gagawin natin ngayong araw. So magsihanda ang lahat. Gayahin niyo si teacher. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, ito'y iyong ipakita. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, ika'y pumadyak. Kung ikaw ay masaya, ika'y pumadyak. Kung ikaw ay masaya, ito'y iyong ipakita. Kung ikaw ay masaya, ika'y pumadyak. Kung ikaw ay masaya, ika'y tumango. Kung ikaw ay masaya, ika'y tumango. Kung ikaw ay masaya, ito'y iyong ipakita. Kung ikaw ay masaya, ika'y tumango. Kung ikaw ay masaya, ika'y sumigaw. Aw, aw! Kung ikaw ay masaya, ika'y sumigaw. Aw, aw! Kung ikaw ay masaya, ito'y iyong ipakita. Kung ikaw ay masaya, ikaw ay sumigaw. Aw, aw! Kung ikaw ay masaya, gawin ang lahat. Kung ikaw ay masaya, gawin ang lahat. Pumalakpak, pumadyak, tumago at sumigaw. Kung ikaw ay masaya, gawin ang lahat. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, ito'y iyong ipakita. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. So, ayun mga bata. So, ngayon, may inaantok pa ba sa inyo? Mabuti naman kung wala. Bago kayo umupo, maaari bang ayusin nyo muna ang inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga nakikitang kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. So, ngayon, maayos ng tingnan, pwede na kayong umupo. So, ngayon, Kara, sino ba ang lumiban sa klase natin ngayong araw? Mahusay! Ngayon, dahil walang lumiban sa klase natin ngayong araw, bigyan natin ang ating sarili ng masigabong palakpak. So ngayon mga bata, ang layunin ng ating aralin ngayong umaga ay inaasahan ko na sana ay makakilala at makapagsasabi kayo ng mensaheng nais ipabatid ng pananda. At inaasahan ko rin na alam nyo ang wastong paggamit ng pananda. So ngayon mga bata, meron tayong gagawin. At ang gagawin natin ay hulaan ko, sagot ko. Nakikita niyo ba ang mga larawan dito sa laptop? Mga bata, nakikita niyo ba kung ano ang nasa larawan? O tama, hulaan niyo kung ano ang napahiwatig sa isang larawang ito. Yes? Oo, RC, ano ba ang nakikita mo? Tama. Ito ay nagpapakita ng bawal dumaan dito kasi madulas. At sa palagay nyo, saan ba ito nabibilang mga bata? Sa pananda, patalastas, o babala? Hulaan nyo. Yes, Angel Care. Hindi. Sino pa ang ibang makapagbibigay ng sagot? Yes, Kate. Oo, tama. Ito ay isang halimbawa ng isang babala. Okay, pupunta naman tayo sa pangalawang larawan.
Okay, ano ba ang nakikita nyo sa larawang ito? Oo, tama. Isa itong halimbawa ng isang yes, Meridel. Ano ba ang larawang ito? Saan ito nabibilang? Oo, tama. Nabibilang ito sa patalastas. Ito ay isang larawan na nagpapakita ng patalastas ng isang Jollibee. Okay, pupunta naman tayo sa pangatlo. So ngayon, ano ba ang nakikita nyo sa larawang ito? Or, saan nyo ba ito makikita? Pwede bang magbigay ng mga sagot? Oh, yes, RC? Oo, tama. Nakikita ito sa iba't ibang establishmento. At ito ay isang halimbawa ng isang, saan ito nabibilang? Okay, sinong makahula? Okay, tama, Angel Care. Nagpapakita ito ng isang pananda. Pupunta naman tayo sa pang-apat na larawan. So, ngayon mga bata, pupunta naman tayo sa pang-apat na larawan. Ano ba ang nakikita nyo sa larawang ito? Okay, isa itong halimbawa sa kung paano ang tamang pagtawid sa daan. Okay, saan ba ito nabibilang? Hulaan nyo. O sa patalastas ba, babala o sa pananda? Yes, Kate? Saan ito ba nabibilang? Babala? Hindi. Okay, RC. Anong sagot mo? Pananda. Tama. Ito ay isang halimbawa ng isang pananda. Okay, magaling mga bata. Alam niyo na kung saan nabibilang ang mga larawan. Kung sa babala ba, paalala, o sa isang patalastas. Okay, mga bata, bigyan natin ang ating sarili ng masigabong palakpak. Okay, kung wala naman kayong mga katanungan at mga klarifikasyon, dadako muna tayo ngayon sa ating gawain. Tumingin kayo dito sa pisara. Okay, basahin natin ang sabay-sabay ang panuto. Batay sa mga larawang ipinakita, magbanggit ng isang lugar sa kada larawan kung saan madalas na nakikita ang mga sumusunod na pananda. So ngayon, ito ang mga larawan. Ito, saan ba ito nakikita? Yes? Angel Care, saan ba ito nakikita? Hindi mo alam? Okay, RC, saan ba ito nakikita? Oo, tama. Nakikita ito sa iba't ibang establishmento. Sa susunod na larawan, saan ba ito nakikita? Yes, Meridel, saan ba ito nakikita? Oo, tama. Nakikita natin ito sa tabi ng daan, classroom, at iba pang mga bahagi ng ating lugar kung saan natin itatapon ang ating mga basura. Okay, sa susunod naman. Itong larawan ito, saan ba ito nagpapakita? Yes, RC? Ito ay isang larawan na nagpapakita kung saan tayo dadaan kapag may sunog. Okay, sa susunod, pupunta naman tayo sa larawang ito. Okay, sa larawang ito, saan ba ito nakikita? Pwede bang magbigay kayo ng mga lugar kung saan ito nakikita? Oo, tama. Nakikita ito sa kalsada. Isa itong, ano ito? Isa itong paalala. Okay, very good. Okay, mga bata, para sa huling larawan, saan ba ito nakikita? Nakikita natin ito sa bus terminal o sa mga daan. Ano yun? Batay sa mga gawain, ano ang inyong masasabi sa mga larawang ipinapakita? Gaya nito. Ito ay isang babala. Nakalagay dito ay speed limit 30. Ito naman exit entrance. Sa mga larawang ito, ano ang inyong masasabi? ORC. Ito ay isang pananda kung saan ka papasok at lalabas. Para sa larawang ito, ano ang masasabi ninyo? Kate,
Tama, ito ay isang patalastas na nagsasabi tungkol sa Jollibee. Pero, matanong ko kayo, ano nga ba ang kahalagahan ng pananda, patalastas o babala sa ating buhay? Yes, Kara? Tama. Mahalaga ang patalastas, pananda at babala sa ating buhay dahil ito ay nagsisilbing gabay. Gabay, tulad na para malaman natin kung saan tayo pupunta, kung tayo ay gagamit ng palikuran. Siyempre, pag ikaw ay babae, pupunta tayo sa pambabae. Kung ikaw naman ay lalaki, pupunta tayo sa panlalaki. Ito, sa panandang ito, para saan ito? Ito ay nagsasaad ng angel. Nagsasaad na kung saan ang daan papatungo sa ospital. Ngayon, mga bata, ay atin ang talakayin kung ano nga ba ang mensahe ng pananda, patalastas, babala o paalala. Basahin, Arce, ano nga ba ang pananda? Ang pananda ay isang bagay na ginagamit bilang palatandaan na may kaukulang mensahe. Kadalasan natin ginagamit ang pananda bilang paalala sa mga tao kung saan sila lulugar o pupunta. Halimbawa, itong hospital. Okay? Nagbibigay ito ng direksyon at ang kaukulang mensahe ay kung saan tayo pupunta, papuntang hospital. Iba naman ay ang panlalaki. Okay? Ngayon ay ang patalastas. Basahin, Kate. Oo. Ang patalastas ay isang paraan ng pag-anunsyo ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyong pangmasa o pangmadla. Makikita ito sa telebisyon, billboards, sa kalsada, at nakalimbag sa magazines. Ang nakita natin kaninang halimbawa ay ang patalastas ni Jollibee. Ano nga ba si Jollibee? Si Jollibee ay isang establishmento na naghahatid ng produkto at serbisyo sa mga tao. At ginagamit niya ang patalastas sa telebisyon upang maghatid ng mensahe sa mga tao na tangkilikin ang kanilang produkto. Ano nga ba mga produkto nila, Angel? Tama, ang produkto nila ay pagkain. Ngayon, tayo ay dumako sa paalala o babala. Basahin, Kara. Ang paalala o babala ay inilalagay upang mapalayo tayo sa mga sakuna o pinsala na maaring maidulot ng isang bagay o pangyayari. Kadalasan, ito ay makikita sa mga ipinapatayong gusali sa gilid ng kalsada, parke, palengke at marami pang iba. Sa ating mga halimbawa, ito ay ang speed limit. Kadalasan itong inilalagay sa gilid ng kalsada upang gabay sa mga driver na magmaneho ng maayos at maingat. Sunod, ito ay nakikitang babala sa mga hazard na lugar, kagaya ng mga gasolinahan. Ito ay babala na hindi tayo magyoyosi dahil ang lugar ay flammable o madaling magka-apoy. At ang huling paalala o babala ay ang basang sahig. Kadalasan itong nakikita sa mga malls.
Di ba, pag nagpapasyal tayo, pag naglilinis ng mga janitor, nilalagyan nila ng babala o paalala na mabasa ang sahig at delikadong lakaran. Okay? Okay mga bata, ano ang inyong natutunan sa ating aralin ngayong araw na mga pananda, patalastas, babala o paalala? Sa pananda, angel care. Tama, ito ay nagbibigay ng kaukulang mensahe para sa atin. Okay. Susunod, sa patalastas. Okay. Tama, Kate. Ito ay nag-aanunsyo ng kanilang produkto at serbisyo para tangkilikin ng mga tao. At ang panghuli naman ay ang paalala o babala. Ano ang ating natutunan? Angel. Ito ay nagpapaalala sa atin upang tayo ay maiwas sa sakuna at disgrasya. Tama mga bata. Ngayon ang ating tandaan na ang paalala, patalastas, paalala o babala ay ang mga instrumento upang magbigay ng mensahe para sa atin upang tayo'y magabayan, paalalahanan at protektahan sa mga disgrasya. Okay? May tanong pa ba kayo mga bata? Okay mga bata, dahil alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng mga pananda, patalastas, at babala o paalala, ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Pero bago natin sisimulan ang ating pangkatang gawain, ay ipapangkat ko muna kayo sa 4 na pangkat. At magsimula tayo magbilang kay Madel. Okay mga bata, pumunta na kayo sa inyong mga kapangkat. Huwag kayong maingay mga bata. Okay, ngayon mga bata, ang ating gagawin ay magbibigay ako sa inyo ng mga pananda. At sa bawat bilang, ang bawat pangkat ay dapat mayroong isang magpipresenta upang sila ang sasagot para sa inyong grupo. So, atin ang simulan mga bata. Okay mga bata, narito ang unang mga pananda. So, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang makipag-usap sa inyong kapangkat kung ano ang ibig sabihin ng mga panandang ito. At pagkatapos ay yung magrepresenta sa inyong group, sa inyong pangkat ay pipili kung alin ang tamang sagot. So narito ang unang tanong para sa mga panandang ito. Pumunta kayo sa isang mall. Pagdating ninyo roon ay may nakalagay na pananda. Ang tanong, saan kayo dapat dumaan upang makapasok? Okay na ba mga bata? So sa unang pangkat, sino yung magrepresenta sa inyong pangkat? Pangalawa, pangatlo, pang-4. So, hindi na ba kayo magpapalit? Yan na ba talaga ang inyong sagot? Okay. Ang sagot sa unang katanungan ay entrance. Dahil ang ibig sabihin ng entrance, dito tayo papasok kung papasok tayo sa mga establishmento. So, pumunta naman tayo sa pangalawang tanong. Okay mga bata, narito ang pangalawang mga pananda. So, sino yung magrepresenta ulit sa inyong pangkat? Ngayon, narito ang pangalawang katanungan. Gusto nang umihi ni Ben, kaya pumunta siya sa palikuran o comfort room. Then, pagdating niya roon, ay may nakita siyang mga pananda. Si Ben ay isang lalaki. Saan siya dapat pumasok? Mga bata, hindi na ba kayo magpapalit? Yan na talaga ba ang inyong sagot? Okay, atin ang sasagutan ang pangalawang tanong.
Ang sagot sa pangalawang tanong ay panlalaki. Tama mga bata. Dahil si Ben ay isang lalaki, kaya dapat sa panlalaki siya papasok. Pangatlong katanungan, si Gisa ay pupunta sa ospital upang dalawin ang kanyang lola na may sakit. Aling pananda ang dapat puntahan ni Gisa? Okay mga bata, hindi na ba kayo magpapalit? Yan na ba ang inyong isasagot? Okay, so atin ang sasagutan ang pangatlong katanungan. Tama ang inyong sagot mga bata dahil gusto ni Gisa na pupunta sa ospital, kaya ito ang pananda na dapat niyang sundin upang makapunta siya sa ospital. So, pumunta naman tayo sa apat na katanungan. Inutusan ka ng iyong guro na itapon ang mga dahon sa basurahan. Saan mo ito dapat ilagay? Yan na ba ang inyong mga sagot mga bata? Hindi na ba kayo magpapalit? Okay, atin ang sasagutan ang apat na tanong. Tama ang inyong sagot. Dahil ang dahon ay nabibilang sa malata o nabubulok. So, dapat nating ilagay sa nabubulok o malata. Tama mga bata. Okay mga bata, ang mga kulay na ito ay nagre-representa sa kulay ng ilaw ng tropiko. Okay mga bata, narito ang ikalimang tanong. Gusto ni Mario na tumawid sa daan. Anong kulay ng ilaw ng tropiko ang dapat sundin ni Mario para makatawid sa daan ng ligtas? Okay mga bata, at hindi na ba kayo magpapalit? Yan ang ba talaga ang inyong sagot? Okay, so atin ang alamin kung ano ang sagot sa ikalimang tanong. Tama ang inyong sagot mga bata dahil gusto ni Mario na tumawid sa daan ng ligtas, kaya dapat tatawid siya kapag kulay berde. Tama ang inyong sagot. So, masaya ako mga bata dahil lahat sa inyo ay nakasagot ng tama. So, bigyan ng masigarbong pakpak ang bawat pangkat. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ating pagtataya. Para sa ating unang gawain, makinig mga bata para sa panuto, piliin ang tamang sagot. Piliin ninyo ang sagot dito sa mga letra kung ano ang ibig sabihin ng mga panandang ito o ang nasa imahe. At para naman sa ating pangalawang gawain ay isulat sa papel kung ano ang mensahe ng mga pananda na nasa pisara. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Sige, bibigyan ko kayo ng mga 10 minuto para sagutan ang ating mga gawain. Ngayon, tapos na ang 10 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? Maaari ba kayo magpalitan ng mga papel at ating wawastuhin ang gawain? Para sa unang gawain, una, ano ang ibig sabihin ng babala na nasa larawan? Maaari kayong magboluntaryo, itaas ang inyong kamay sa kung sino ang gustong sumagot. Sige, RC, maaari ka bang tumayo? Ano ang ibig sabihin ng babala na nasa larawan? Tama! Letrang C. Dito ang tamang tawiran. Ito ay babala para sa dito ang tamang tawiran. Para naman sa pangalawa, ano ang ibig sabihin ng pananda na nasa larawan? Sino nga rin sumagot? Okay, Kate? Tama! Letrang B. Ospital. Para naman sa pangatlo, ano ang ibig sabihin ng babala na nasa larawan? Angel Care? Tumayo? Tama! Ito ay bawal magkalat. Letrang A. Para naman sa pang-apat, ano ang ibig sabihin ng patalastas na nasa larawan? Madel? Tama! Letrang B. Tungkol sa gatas. At para naman sa huli, o panglima, ano ang ibig sabihin ng patalastas na nasa larawan? Angel?
Tama! Letrang B, tungkol sa isang inumin. Ngayon, dumako naman tayo para sa pangalawang gawain. Isulat sa papel kung ano ang mensahe ng mga pananda. Para sa una, ano ang mensahe ng pananda na ito? Angel? Tama! Bawal manigarilyo. Para naman sa pangalawa, ano ang mensahe ng pananda o nasa litrato? Kate? Tama! Bawal magkalat or bawal magtapon ng basura. Para naman sa pangatlo, itaas ang kamay. Sige, RC. Tama! Ito ay pananda tungkol sa panglikurang babae at lalaki o sa mga taong may diferensya. At para naman sa pang-apat, okay, Madel? Tama, ito ay ilaw trapiko. Magaling mga bata. At para naman sa panghuli o panglima, ano ang mensahe ng pananda o nasa litrato? Yes, Angel Care? Tama. Basa ang sahig o bawal dumaan dito. Ngayon mga bata, ibalik ang mga papel sa may-ari. Ngayon, lahat ba ay nakakuha ng perfect score? Magaling mga bata! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, natapos na tayo sa ating pagtataya, dumako naman tayo para sa ating takdang aralin. Ngayon, makinig mga bata para sa ating takdang aralin. Bumuo ng inyong sariling pananda o babala at isulat ito sa isang bond paper. Iwanag ba mga bata? So ngayon mga bata, dahil meron pa tayong ilang oras na natitira, magbalik-aral muna tayo sa nagawang leksyon natin ngayong araw. So sino sa inyo dito ang makapagbibigay sa akin kung ano ang mensahe ng pananda? Okay, Angel? Tama! Ang pananda ay isang bagay na ginagamit bilang palatandaan na may kaukulang mensahe. Magaling! So, meron ba kayong mga katanungan tungkol sa nagawang leksyon natin ngayong araw? So, kung wala, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, marami pong salamat dahil ginabayan niyo po kami ngayong araw na ito. Maraming salamat po dahil marami po kaming natutunan at magagamit namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun lang mga bata at maraming salamat!